Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapwa ko pusong naghahanap ng katahimikan. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Handa na ba kayong pakinggan ng isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag pa ring nag-aabang? Paano kung ang mismong mga kamay na pinangakuan mong hahawakan habang buhay, ang siya palang unti-unting sumasakal sa'yo? At ang tanging paraan para makahinga ay ang pagtalikod sa lahat ng pinaniwalaan mong pag-ibig. So attorney, malinaw ang plano. Once na maipanganak ang bata, we file for sole guardianship. Ang boses na yon, matigas, malamig, at puno ng awtoridad. Boses na kilalang kilala ni Maricel. Boses ng kanyang biyenan, si Doña Eleanor Salazar. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, sa labas lamang ng library kung saan nag-uusap ang mga ito. Parang nabuhusan siya ng nagyayelong tubig, nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan, at ang lupa. Automatic. Mapupunta sa apo ko. Ang guardianship ay mapupunta rin sa kanya bilang nag-iisang tagapag-alaga. Wala nang habol pa ang ina. Ang lupa. Ang huling pamanang lupa ng kanyang mga magulang. At ang anak niya, ang anak na nasa sinapupunan pa lang niya. Kanina lang, puno siya ng pag-asa. Habang hinihimas ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok, masaya niyang ibinubulong sa kanyang magiging anak ang tungkol sa mga pangarap niya, mga pangarap na simple lang. Ang ituro dito kung paano humabi ng Inabel, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang iparamdam dito, ang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon na ito sa nakalipas na 3 taon. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang bulang, biglang naglaho. Hindi siya makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Kailangan niya si Donato, ang asawa niya. Si Donato ang kakampi niya. Si Donato ang kailangan niyang makausap. Dali-dali siyang tumalikod, walang ingay na tinahakang daan pabalik sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay tila may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Donato, nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Donato! Halos pabulong na tawag ni Maricel. Nanginginig ang kanyang boses, humarap ito. Ang gwapong mukha na minsan niyang minahal ay tila walang emosyon. Donato, narinig ko sila. Si Mama, ang abogado. Humahagok na ang kanyang paghinga habang pinipilit niyang buuin ang mga salita. Ang lupa, ang anak natin, kukunin daw nila. Hinawakan niya ang braso ng asawa, naghahanap ng kahit anong senyales ng pag-aalala, ng pagkagulat, ng galit. Ngunit wala. Malamig lang siyang tinitigan nito. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama. Isang pangungusap, 10 salita. Pero sapat na yon para durugin ang natitirang pag-asa sa puso ni Maricel. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salitang narinig niya mula sa kanyang biyenan. Dahil ito ang hatol. Ang hatol na nagsasabing nag-iisa siya sa laban na ito. Marahas nitong inalis ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. Parang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon. Noong una niyang nalaman na buntis siya. Niyakap niya si Donato mula sa likod at ibinulong, "Magiging tatay ka na." Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Akala niya noon na bigla lang ito sa tuwa. Ngayon, naiintindihan na niya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salitang puno ng sakit at pagtataka. Tumingin si Donato sa kanya. At sa isang saglit, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nakita ni Maricel ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi galit, hindi pagkainis, takot. Isang malalim na takot. Ngunit mabilis din yung nawala, napalitan ng malamig na pader na laging nakaharang sa pagitan nilang dalawa. Tumalikod ito at muling humarap sa bintana.
Tila sinasabing tapos na ang usapan. Naiwan si Maricel na nakatayo sa gitna ng silid, ang malawak at magarbong kwarto na dati simbolo ng isang pangarap na buhay ay tila naging isang gintong hawla. Dahan-dahan siyang umatras, tumalikod at pumasok sa banyo. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa lamig ng marmol, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Ang bawat patak ng luha ay para sa 3 taon ng pagtitiis, para sa pag-ibig na inakala niyang totoo, at para sa anak na ipaglalaban niya kahit mag-isa. Pagkalipas ng 1 oras, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Paglabas niya ng banyo, wala na si Donato sa silid. Lumapit siya sa bintana kung saan ito nakatayo kanina. Mula sa itaas, tanaw niya ang hardin. At sa ibaba, malapit sa gate, naroon si Doña Eleanor. Kausap ang 2 security guard. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit malinaw ang kilos ng kanyang biyenan. Ang pagturo nito sa direksyon ng gate, ang pag-iling, at ang huling utos na, kahit sa layo, ay tila dinig na dinig niya. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang buong katawan nang maintindihan niya ang nangyayari. Pinababantayan siya, kinukulong siya. Biglang isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Doña Eleanor mula sa library kanina na sinusundan ng malamig na tinig ni Donato. At ngayon, ang kilos ng mga gwardiya sa ibaba. Isang salita ang nabuo sa gitna ng kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Takas. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pagtakas. Ang salitang takas ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Maricel. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinatatayuan. Isang estatwa ng takot sa gitna ng malawak na silid. Paano? Paano siya aalis kung ang bawat sulok ng mansyon ay may mata at ang bawat pinto ay may bantay? Automatikong napahawak siya sa kanyang tiyan. Para sa'yo, anak. Gagawin ko to para sa'yo. Maya-maya, may kumatok ng 3 beses sa pinto. Mahina at halos nag-aalangan. Maricel? Nak? Ang boses ni Aling Nida, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Siya lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sumilip ang mukha ni Aling Nida, puno ng pag-aalala. Pumasok ito at isinara agad ang pinto. Narinig ko ang usapan sa baba, bulong ng matanda. Alam kong kailangan mong umalis dito. Sa mga salitang yon, gumuho ang pader na pilit itinatayo ni Maricel. Niyakap niya ang matanda at doon humagulgol. Paano, Aling Nida? Paano po? Humiwalay sa pagkakayakap si Aling Nida at hinawakan ng kanyang mga balikat. May utang na loob ako sa kabutihan mo, Maricel, at sa nanay mo noon. Makinig ka sa akin. Mamayang gabi, may malaking party dito para sa mga business partners ni Doña Eleanor. Malilito ang mga gwardiya. Ang atensyon nila ay nasa mga bisita. Naglabas si Aling Nida ng isang maliit na paper bag. Sa loob, may isang luma ngunit malinis na bestida, isang balabal, kaunting pera na lukot-lukot at isang lumang cellphone. Isuot mo to. Huwag kang dadaan sa harap. Sa likod, sa pinto ng kusina, ako ang bahala sa gwardiya doon. Kapag nakalabas ka, dumiretso ka sa sakayan ng bus. Huwag kang lilingon. Ang takot sa puso ni Maricel ay dahan-dahang napalitan ng isang biglaang tapang. Isang determinasyon na isinilang mula sa pagmamahal para sa kanyang anak. Tumango siya, pinunasan ng mga luha. Nang sumapit ang gabi, ang buong mansyon ay nabalot ng ingay ng musika at tawanan mula sa hardin. Sa loob ng kanyang kwarto, nagbihis si Maricel. Bago siya umalis, may isang bagay siyang naalala. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama at binuksan ang isang maliit na baul. Sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang maliit at luma
ng piraso ng telang inabel. Gawa ito ng kanyang ina, ang tanging pisikal na alaala na meron siya mula dito. Idinikit niya ito sa kanyang mukha. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sinulid at panahon. Doon, humugot siya ng lakas. Itinago niya ito sa bulsa ng bestida. Sumenya si Aling Nida mula sa labas ng pinto. Oras na. Tahimik silang naglakad sa madilim na pasilyo ng mga katulong. Ang puso ni Maricel ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat tunog ay tila isang sigaw. Bawat anino ay tila isang kaaway. Pagdating sa kusina, nakita nilang nakikipagkwentuhan si Aling Nida sa gwardiyang nakabantay sa likod. Inabutan niya ito ng isang platong puno ng pagkain. "Sige na, Romy. Magmerienda ka muna. Ako na ang bahala. Dito sandali." Habang abala ang gwardiya, sinenyasan ni Aling Nida si Maricel. Ito na ang pagkakataon. Pagbukas ng pinto, humampas sa mukha ni Maricel ang malamig na hangin ng gabi. Niyakap siya ni Aling Nida ng mahigpit. "Mag-iingat ka, nak. Diyos na ang bahala sa'yo." Walang salitang namutawi kay Maricel. Isang tango lang at isang huling tingin ng pasasalamat. At pagkatapos, tumakbo na siya. Tumakbo siya palayo sa gintong hawla, palayo sa 3 taon ng sakit at pagpapanggap. Nakarating siya sa terminal ng bus na halos hindi humihinga. Sumakay siya sa unang bus na paalis, papunta sa probinsya, sa kanyang bayang Sinilangan. Umupo siya sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang bus, tinitigan niya ang mga ilaw ng syudad. Ang mga nagkikislapang ilaw na dati simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngayon, unti-unti itong lumiliit. Naging mga bituin na nagkalat sa lupa, bago tuluyang nilamon ng dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nakahinga siya ng maluwag. Naramdaman niya ang pagod. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang isang kamay ay nasa ibabaw ng kanyang tiyan. Ligtas na sila. Sa ngayon, bigla may nag-vibrate sa kanyang bulsa. Ang lumang cellphone na bigay ni Aling Nida. Kinuha niya ito. Umiilaw ang screen. Isang unknown number ang tumatawag. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Sino ito? Si Donato? Si Doña Eleanor? Si Aling Nida na marahil ay natuklasan na? Ang telepono ay patuloy na nag-vibrate sa kanyang kamay. Tila isang pusong kinakabahan. Sasagutin niya ba? Pinatay ni Maricel ang tawag. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang power button hanggang sa tuluyang mamatay ang screen ng cellphone. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang bag na para bang isa itong ahas na anumang oras ay maaaring manuklaw. Hindi niya alam kung sino yon at ayaw na niyang alamin pa. Ang natitirang biyahe ay ginugol niya sa pananahimik. Ang panandaliang ginhawa ng paglaya ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pag-uwi. Bumaba siya ng bus sa terminal ng kanilang bayan. Ang init ng araw ay tila mas matindi dito, at ang alikabok mula sa kalsada ay agad na dumikit sa kanyang balat. Ang bawat pamilyar na sulok ay tila sumisigaw ng mga alaalang masaya, at mga alaalang matagal na niyang gustong kalimutan. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, patungo sa kanilang bahay, nagsimula ang mga bulungan. "Si Maricel ba yan?" Narinig niyang sabi ng isang ali na nagwawalis sa tapat ng bahay. "Aba oo, anong nangyari? Di ba't nasa syudad?" Sagot naman ng kausap nito na nagpapatuyo ng labada. "Hala, tingnan mo ang suot. Parang, simple lang, akala ko ba'y asawa ng milyonaryo?" Naramdaman ni Maricel ang mga mata na nakatutok sa kanya, bawat isa'y tila isang matulis na karayom. Yumuko siya, hinigpitan ng hawak sa kanyang bag, at binilisan ng paglakad. Ang hiya. Iyon ang salitang bumalot sa kanya. Ang hiya ng pagbabalik na bigo. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang kanilang bahay. O kung ano ang natira dito.
Ang dating masayang tahanan na puno ng tawa ay isa na lamang anino ng nakaraan. Ang pintura sa mga dingding ay natuklap na. Ang mga halaman sa bakuran ay nilamon na ng matataas na damo at may isang bintana na basag ang salamin para itong isang matandang sugatan nag-aantay na lang na gumuho. Itinulak niya ang kinakalawang na gate. Ang tunog nito ay tila isang malakas na sigaw sa katahimikan ng hapon. Bawat hakbang niya sa bakuran ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng pinto, huminga ng malalim, at itinulak ito. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at luma. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot na ngayon ay kulay abona. Ang sahig ay madumi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa basag na bintana. Isang guhit ng sikat ng araw na tumatama sa sahig at doon sumasayaw ang libu-libong mga alikabok. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Sa wakas, malayo sa mga mapanghusgang mata. Dito, sa gitna ng katahimikan at ng mga anino ng kanyang nakaraan, pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga. Ang kanyang mga mata ay gumala sa kabahayan at sa isang madilim na sulok, sa likod ng isang lumang aparador, may isang bagay na nakatayo. Ang habian ng kanyang ina. Nakatayo pa rin ito, matatag, na para bang hindi inalintana ang paglipas ng panahon. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy nito. Naalala niya ang tunog na nililikha nito, isang ritmikong kumpas na tila tibok ng puso ng kanilang tahanan. Sa gitna ng lahat ng gulo at pagkasira, ang habihan ay nanatili. Tila isang pangako, tila isang paalala kung sino siya at kung saan siya nagmula. Mula sa bintana ng kapitbahay, isang pares ng mga mata ang nakatanaw sa kanya. Hindi ito ang mga matang mapanghusga na sumalubong sa kanya kanina. Ang mga matang ito ay pag-aari ng isang matandang babae, si Lola Caring. Hindi siya nakikitsismis. Nakatayo lang siya doon, nakatingin kay Maricel, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng awa at pag-unawa. Gumabi. Pagkatapos niyang linisin ang isang maliit na bahagi ng sahig kung saan siya hihiga, umupo si Maricel sa dilim. Wala siyang kuryente. Ang tanging liwanag niya ay ang buwan na sumisilip mula sa basag na bintana. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang kabog ng kanyang dibdib. Paano siya magsisimula? Saan siya kukuha ng pera? Ng pagkain? Sa gitna ng kanyang mga iniisip, biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas at mabilis na katok. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa dilim. Natagpuan na ba siya? Mga tauhan ba ito ng mga Salazar? Dahan-dahan siyang tumayo. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy na napulot niya kanina. Isang tabla mula sa sirang upuan. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Ito lang ang kanyang proteksyon. Muling may kumatok. Mas malakas ngayon. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas at dahan-dahang lumapit sa pinto. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay para buksan ito. Nanginginig ang kamay ni Maricel na humawak sa tabla. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura. Humugot siya ng isang malalim na hininga at biglang binuksan ang pinto, handa sa kahit anong dadatnan. Sa labas, nakatayo si Lola Caring, ang matandang kapitbahay na nakita niya kanina. May dala itong isang maliit na kaserola at isang supot ng kanin. Ang mga mata nito ay puno ng awa, hindi panghuhusga. "Naku, bata ka," sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon. "Nakita kita kanina pagdating mo. Alam kong gutom ka na. Heto, tanggapin mo muna." Nabitawan ni Maricel ang hawak na tabla. Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig na semento ay tila gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Biglang nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabutihan. Isang simpleng kabutihan
na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat po! Halos pabulong niyang sabi. Salamat po, Lola Karing. Pumasok ang matanda at inilapag ang pagkain sa isang maliit na mesa. Kumain ka na. Ang nanay mo, mabuting kaibigan ko yon. Kung nandito lang siya ngayon, siguradong hindi niya hahayaang magutom ka. Habang kumakain si Maricel, ang pinakamasarap na adobo at kanin na natikman niya sa loob ng 3 taon, tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Lola Karing. Walang maraming tanong, walang panghuhusga. Tanging presensya lamang na nagsasabing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Maricel sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. May dala na itong kapayapaan. May dala itong isang munting sinag ng pag-asa. Kinabukasan, sa unang sikat ng araw, bumangon si Maricel. Tiningnan niya ang buong bahay, ang dumi, ang sira, ang mga alaala. Ngunit sa halip na malungkot, nakaramdam siya ng isang bagong determinasyon. Naghahanap siya ng basahan at sinimulang linisin ang habihan ng kanyang ina. Habang pinupunasan niya ang alikabok sa bawat sulok ng lumang kahoy, parang naririnig niya ang mahinang pag-awit ng kanyang ina. Sa kanyang isip, nakikita niya ang mabilis na galaw ng mga daliri nito sa mga sinulid, ang saya sa mga mata nito habang nabubuo ang isang magandang disenyo. At doon, sa gitna ng alikabok at mga sirang gamit, sa unang pagkakataon mula nang tumakas siya, ngumiti si Maricel. Isang tunay at pagod na ngiti. Samantala, daan-daang kilometro ang layo, sa mansyon ng mga Salazar, ang katahimikan ay nabasag ng galit. Ano? Hanggang ngayon wala pa rin. Ang sigaw ni Doña Eleanor ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang mga kasambahay ay nagtago sa takot. Katatapos lang ng party, pero ang hangover ay hindi dahil sa alak, kundi sa puot. Nakatayo sa harap niya si Donato. Blanko ang mukha. Hanapin mo ang babaeng yon, utos ng ina. Kalahati ng pinakamagagaling na private investigator sa bansa, kunin mo. Hindi siya pwedeng makawala. Dala niya ang apo ko, ang tagapagmana. Hindi umimik si Donato. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hanapin mo siya. At ang bastardo sa tiyan niya. Sa salitang bastardo, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Donato. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng isang malamig na kislap. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tinitigan niya ang kanyang ina, hindi bilang isang anak na masunurin, kundi bilang isang lalaking may sariling isip. Bakit ma? Mahinahon, ngunit may diin niyang tanong. Para lalo niyo siyang pahirapan? Natigilan si Doña Eleanor. Hindi siya sanay na sinasagot. Para siyang sinampal ng tanong na yon. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkagulat. Hindi na hinintay ni Donato ang sagot. Tumalikod siya at naglakad paalis. Iniwan ang kanyang inang natulala at walang masabi. Pabalik sa probinsya, tapos nang maglinis si Maricel. Ang bahay bagamat sira-sira pa rin, ay mas maaliwalas na. Ang habihan ay nakatayo sa gitna. Malinis at tila handa ng gamitin. Puno ng sigla, umupo siya rito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala ang lahat ng turo ng kanyang ina. Alam na niya ang gagawin. Hahabi siya. Hahabi siya ng bagong buhay para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumalik siya sa katotohanan. Paano siya magsisimula? Walang sinulid. Walang pambili. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Ang natitirang pera na bigay ni Aling Nida ay sapat na lang marahil para sa pagkain sa susunod na 2 araw. Napabuntong hininga siya. Ang pag-asa kanina ay tila unti-unting namamatay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa habihan at doon kumislap ang isang bagay sa tama ng sinag ng araw. Ang wedding ring nila ni Donato. Ang gintong singsing na simbolo ng mga pangakong napako. Tinitigan niya ito.
Ito na lang ang natitirang mamahaling bagay sa kanya. Ito na lang ang nag-uugnay sa kanya sa buhay na kanyang tinalikuran. Isasangla niya ba ito? Ang huling piraso ng kanyang nakaraan para sa isang sinulid ng pag-asa? Kinabukasan, maaga pa lang ay naglakad na si Maricel papunta sa bayan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng singsing sa kanyang palad. Hindi ito ang bigat ng ginto, kundi ang bigat ng 3 taon ng kanyang buhay na nasayang. Pumasok siya sa isang maliit na sanglaan. Ang amoy ng lumang papel at metal ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking may makapal na salamin ang walang ganang tumingin sa kanya. Anong maipaglilingkod ko? Inilatag ni Maricel ang singsing sa salaming estante. Kinuha ito ng lalaki, sinuri gamit ang isang maliit na lente, at tinimbang. Walang emosyon. Para sa kanya, isa lang itong piraso ng metal. Para kay Maricel, ito ang libingan ng kanyang mga pangarap. 2,000, sabi ng lalaki. Ibinabalik ang singsing sa ibabaw ng estante. 2,000, parang sampal sa mukha ni Maricel ang halaga. Ang singsing na isinuot sa kanya sa isang marangyang kasal na ayon kay Doña Eleanor ay nagkakahalaga ng daan-daang libo ay 2,000 piso lang pala. Isang kasinungalingan, tulad ng lahat ng iba pa, napatitig siya sa singsing. Ngayon, mas madali na. Wala na itong halaga sa kanya, hindi sa pera, at lalo na hindi sa alaala. Sige po, sabi niya. Ang boses ay matatag. Tinatanggap ko. Lumabas siya ng sanglaan na may 2,000 piso sa kamay. Hindi niya naramdaman ang panghihinayang. Ang naramdaman niya ay kalayaan. Dumiretso siya sa palengke. Sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga gamit sa pananahi, bumili siya ng mga sinulid. Iba't ibang kulay, pula, na kasing tapang ng kanyang puso ngayon. Asul, na kasing lawak ng langit na gusto niyang abutin. Berde, na simbolo ng bagong simula. Pag-uwi niya, dala ang mga bagong sinulid, tila nagkaroon ng kulay ang kanyang lumang bahay. Inilatag niya ang mga ito sa tabi ng habihan. Umupo siya. Huminga ng malalim. Kinuha niya ang unang hibla, ang kulay berde, at ikinabit sa habihan. At nagsimula siya. Tak, tak, tak. Ang tunog ng habihan ay pumuno sa katahimikan ng bahay. Bawat galaw ng kanyang mga kamay at paa ay pamilyar. Tila nakaukit sa kanyang kalamnan. Sa bawat paghilang sinulid, sa bawat pagbaba ng kahoy, nararamdaman niyang kasama niya ang kanyang ina. Nararamdaman niyang ang bawat hibla ay isang piraso ng kanyang sarili na muli niyang binubuo. Sa isang tahimik na coffee shop sa Maynila, may ibang uri ng paghahabi na nagaganap. Sigurado ka ba dito, sir? Tanong ng lalaking nasa katapat ni Donato. Isa itong private investigator na may reputasyon sa pagiging diskreto at epektibo. Tumango si Donato. Hindi inaalis ang tingin sa labas. Oo, hindi ang asawa ko ang ipinapahanap ko sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng financial records ng nanay ko. Lahat. Lalo na ang mga malalaking transaksyon sa bangko, isang buwan bago ang kasal namin ni Maricel. Nagulat ang investigador, ngunit hindi niya ito ipinakita. Propesyonal siya, tumango na lang siya, kinuha ang sobrang may paunang bayad, at umalis. Naiwan si Donato. Humigop siya ng kape. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng sinulid ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw. Sa probinsya, ang dating blangkong habihan ay unti-unti nang nagkakaroon ng disenyo. Isang magandang pattern na pinaghalong tradisyon at modernong sining. Maghapon at magdamag na naghahabi si Maricel. Ito ang kanyang naging mundo. Ang tunog ng habihan ng kanyang musika, ang nabubuong tela, ang kanyang pag-asa. Isang hapon, habang abala siya, hindi niya namalayan na may ilang babae mula sa kapitbahayan ang nakatayo sa labas ng kanyang nakabukas na pinto, sumisilip sa kanyang ginagawa.
Ang dating mga tsismosa ay napalitan ngayon ng mga taong namamangha. Nakita nila ang ganda ng nabubuong tela. Nakita nila ang dedikasyon sa mga mata ni Maricel. Ang dating imahe ng isang bigong asawa ay napalitan ng isang dalubhasang manghahabi. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Dahan-dahan silang lumapit. "Maricel," sabi ng isa sa kanila, isang babaeng nagngangalang Lita. Nag-angat ng tingin si Maricel, bahagyang nagulat. "Ang ganda niyan," sabi ni Lita. Itinuturo ang tela. "Marunong ka pa pala. Akala namin..." Ngumiti lang si Maricel. Isang maliit na ngiti. Nagkatinginan ng mga babae at pagkatapos, sa boses na puno ng pag-aalinlangan ngunit may halong pag-asa, muling nagsalita si Lita. "Pwede mo ba kaming turuan?" Natigilan si Maricel sa tanong na yon. Siya? Magtuturo? Sa loob ng 3 taon, ang tanging turo na natanggap niya ay kung paano yumuko, kung paano manahimik, at kung paano maging isang anino. Ang ideya na may mga taong gustong matuto mula sa kanya ay isang bagay na bago at nakakagulat. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Lita at ng mga kasama nito. Hindi ito pakitang tao, isa itong tunay na paghanga. "Marami sa amin dito," pagpapatuloy ni Lita. "May mga lumang habihan din sa bahay. Pamana pa ng mga lola namin. Pero nakatambak na lang. Sayang. Kung kikita kami kahit kaunti, malaking tulong na sa aming mga asawa." Tumango si Maricel, dahan-dahan. Sige," sabi niya. Ang boses ay medyo nanginginig pa. "Bukas, dalhin ninyo ang mga habihan ninyo dito sa bakuran. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin." Kinabukasan, ang bakuran ni Maricel ay napuno ng mga lumang habihan at mga babaeng puno ng sigla. Ang iba ay kinakalawang na. Ang iba ay may mga sirang parte. Maghapon silang nagtulungan. Naglinis, nagkumpuni, at nagtawanan. Ang dating tahimik at malungkot na bahay ay napuno ng buhay at nagsimula silang maghabi. Tinuruan sila ni Maricel ng mga pangunahing kaalaman. Ang pasensya niya ay tila walang hanggan. Bawat tanong ay sinasagot niya ng may ngiti. Dito, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga sa kanyang bakuran, nabuo ang isang maliit na grupo, ang kanilang munting kooperatiba. Sa Maynila, may isang sobrang iniabot ang private investigator kay Donato. "Ito na, sir. Gaya ng hinala ninyo, may malaking withdrawal na nangyari mula sa account ni Doña Eleanor. 3 linggo bago ang kasal ninyo. 1 milyon. Nanlamig si Donato. "Saan napunta?" "Doon nagiging komplikado," sabi ng investigador habang binubuklat ang mga dokumento. "Ang tseke ay nadeposito sa account ng isang doktor sa probinsya ninyo. Ang parehong doktor na pumirma sa death certificate ng tatay ni Maricel." Parang may bombang sumabog sa loob ng isip ni Donato. Ang ama ni Maricel, namatay daw ito sa atake sa puso, ayon sa opisyal na ulat. Ilang buwan bago sila ikasal. Naalala niya kung gaano kalungkot si Maricel noon. At naalala niya kung gaano maalaga ang kanyang ina kay Maricel sa mga panahong iyon. "May utang ang pamilya nila sa amin noon," biglang naalala at sinabi ni Donato. "Mukhang ang utang na yon, sir, ay mas malaki pa sa inaakala ninyo," sagot ng investigador. "At mukhang ang pagkakabayad ay hindi dumaan sa legal na paraan." Huminga ng malalim si Donato. Ang kasamaang ginawa ng kanyang ina ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa kanyang kinatatakutan. Hindi lang ito tungkol sa pera o lupa. Tungkol ito sa buhay. Sa probinsya, ang maliit na grupo ni Maricel ay masaya sa kanilang ginagawa. Isang hapon, habang abala sila sa paghahabi, may isang nagsimulang kumanta. Isang luma at katutubong awit tungkol sa isang dalagang naghihintay sa pag-ibig. Maya-maya, ang isa pa ay sumabay, hanggang sa lahat sila ay kumakanta na. Ang kanilang mga boses na may iba't ibang tono ngunit iisa sa damdamin ay humalo sa ritmikong tunog ng mga habihan.
Ang kanilang musika ay umaling-awngaw sa buong eskinita. Ito ang tunog ng pag-asa. Ang tunog ng bayanihan. Naramdaman ni Maricel ang saya. Isang dalisay na saya na hindi nabibili ng pera. Hindi ito ang malungkot na katahimikan ng mansyon. Ito ang buhay na ingay ng komunidad. Ngunit ang masayang sandaling iyon ay biglang natigil. Isang sasakyan ng munisipyo ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula dito ang isang lalaking naka-uniforme, may dalang papeles. Sino dito si Maricel de la Cruz? Tanong nito. Ang boses ay formal at malamig. Tumayo si Maricel. Pinunasan ang mga kamay sa kanyang palda. Ako po. May natanggap kaming reklamo. Sabi ng opisyal, hindi man lang ngumingiti. Nagsasagawa daw kayo ng isang illegal business operation dito. Walang permit, walang lisensya. Kailangan ninyong itigil yan ngayon din. Natahimik ang lahat. Ang masayang awitan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Mula sa likod ng opisyal, sa kabilang kalsada, may isang lalaking nakatayo. Nakangisi ito. Isa ito sa mga kilalang tauhan ni Barangay Captain Torres. Isang politikong alam ng lahat ay laging tumatanggap mula sa pamilyang Salazar. Naintindihan ni Maricel ang lahat. Ang mga galamay ng kanyang biyenan ay mahaba. Kahit sa probinsya, abot pa rin siya. Ang kapangyarihan ni Doña Eleanor ay narito na para muling sirain ang kanyang munting mundo. Illegal business? Si Lita ang unang bumasag sa katahimikan. Anong illegal business? Naghahabi lang kami. Kailangan ninyo ng permit para dyan. Walang emosyong sagot ng opisyal. Iwinawagayway ang dala niyang papeles. Sumunod na lang kayo kung ayaw ninyong magkakaso. Sandali lang po, sabi ni Maricel. Humakbang pasulong. Ang takot sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong galit. Galit para sa mga babaeng nagtiwala sa kanya. Hindi po ito negosyo. Sinusubukan lang po naming buhayin muli ang aming kultura. Ang paghahabi ng inabel ay tradisyon dito. Kultura o negosyo. Pareho lang yan sa mata ng batas. Kailangan ng papeles. Giit ng lalaki. Tinalikuran na sila nito at nagsimulang maglakad pabalik sa sasakyan. Hindi yan tama, sigaw ng isa pang babae. Dahil lang ba mahirap kami, ganito na lang kadaling tapakan? Ang reklamo ay tila nagbigay ng apoy sa dibdib ng bawat isa. Ang dating takot sa awtoridad ay napalitan ng tapang na isinilang mula sa desperasyon. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Maricel sa kanila. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi tayo titigil. Bukas, pupunta tayo sa munisipyo. Kakausapin natin kung sino ang dapat kausapin. Kinabukasan, isang maliit na hukbo ng mga kababaihan ang nagmartsya patungong munisipyo. Sa harapan ay si Maricel kasama si Lola Caring na nagpumilit sumama. Dala nila ang ilan sa kanilang mga natapos na tela, ang kanilang ebidensya, ang kanilang sandata. Ang munisipyo ay isang gusaling puno ng mga taong nagmamadali at mga nagbubulungan. Pinagpasa-pasahan sila mula sa isang opisina patungo sa isa pa hanggang sa makarating sila sa opisina ng Business Permits and Licensing. Ang hepe ng opisina, isang babaeng nasa edad 50 na may suot na salamin, ay tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Ano niyong kailangan ninyo? Ipinaliwanag ni Maricel ang sitwasyon. Ipinakita nila ang kanilang mga gawa. Maganda nga, sabi ng hepe, hinahawakan ng isang tela. Pero may proseso. Kailangan ninyong mag-apply, magbayad ng mga fees. Aabutin ng ilang linggo, kung hindi buwan. Pero wala po kaming ganoong katagal na panahon, pakiusap ni Lita. At lalong wala kaming perang pambayad sa mga fees na yan. Kung ganoon, wala akong magagawa, sabi ng hepe. Ibinabalik ang tela at tila tapos na ang usapan. Nang akala nilang wala ng pag-asa, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babaeng elegante, may dalang mga dokumento. Siya si Mrs. Santiago,
ang asawa ng barangay captain. Mrs. Chavez, bati nito sa hepe. Napadaan lang ako para kunin. Natigilan ito nang makita ang grupo ni Maricel at ang mga telang nakalatag sa mesa. Wow! Sabi nito. Lumapit at hinawakan ng isang kulay asul na tela. Ang gaganda naman nito. Saan ito galing? Sila po ang gumawa. Sabi ni Mrs. Chavez, itinuturo ang grupo. Tumingin si Mrs. Santiago kay Maricel. Ikaw ba si Maricel de la Cruz? Tumango si Maricel, nagtataka. Ngumiti ang ginang. Nakita ko ang post ng pamangkin ko sa social media. Kinuhanan niya pala kayo ng litrato nung isang araw habang naghahabi. Ang sabi niya, binubuhay niyo daw muli ang Inabel. Alam mo ba, matagal ko ng pangarap na magkaroon ng ganyang tela para sa aming ancestral house. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumingin si Mrs. Santiago sa hepe ng opisina. Elsa, hindi ba't may programa ang munisipyo para sa mga livelihood projects na nagpo-promote ng local culture? Bakit hindi natin sila tulungan? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mrs. Chavez. Ay, oo nga pala ma'am. Sige. Mag-fill up lang kayo nitong form. Bibigyan ko kayo ng special temporary permit habang pinoproseso natin ang tulong mula sa munisipyo. Sa isang iglap, ang problemang tila isang malaking pader ay nagkaroon ng pinto. Habang naglalakad sila pauwi, hindi nila mapigilan ang pagtawa. Ang bigat sa kanilang dibdib ay napalitan ng gaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang kaya nilang lumaban. Hindi man nila alam, ang kanilang munting laban sa munisipyo ay nagbigay sa kanila ng isang bagay na mas mahalaga pa sa permit, pagkakaisa. Sa Maynila, sa loob ng kanyang kotse, kausap ni Donato ang isang tao sa telepono. Maraming salamat sa tulong mo, Tita Helen, sabi niya. Walang anuman iho, sagot ng boses sa kabilang linya, ang boses ni Mrs. Santiago. Pinsan ko ang nanay mo, pero hindi ibig sabihin noon ay sang-ayon ako sa mga ginagawa niya. Ang ginagawa ni Maricel at ng mga kababaihan doon ay dapat suportahan. Salamat po talaga, sabi ni Donato, at ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Isang maliit na bagay, isang maliit na tulong mula sa malayo. Ito pa lang ang kaya niyang gawin. Sa ngayon, pagkalipas ng isang linggo, isang malaking sorpresa ang dumating kay Maricel. Si Mrs. Santiago mismo ang pumunta sa kanyang bahay. Maricel, malapit na ang town fiesta, sabi nito. Ang pamilya namin ang isa sa mga sponsor. Gusto kong kayo ang gumawa ng lahat ng tela na gagamiting dekorasyon sa plaza. At gusto ko ring magkaroon kayo ng sarili ninyong booth para maibenta ang inyong mga produkto. Nanlaki ang mga mata ni Maricel at ng mga kasama niya. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon para sa kanila. Pero, dagdag ni Mrs. Santiago, at ang ngiti nito ay bahagyang nawala. Ang fiesta ay sa susunod na 2 linggo na lang. Kakayanin niyo ba? 2 linggo? Tiningnan ni Maricel ang kanyang mga kasama. Ang order ay napakalaki. Ang deadline ay halos imposible. 2 linggo. Tila isang malakas na dagundong ang mga salitang iyon-iyon sa tenga ni Maricel. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga kasama. Nakita niya ang kanilang pananabik na mabilis na napalitan ng pag-aalinlangan. Napakalaking order, napakaikling panahon. Kaya natin to. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Lita. Magtutulungan tayo. Oo nga. Segunda ng isa pa. Hindi na tayo mag-aalala sa pagkain sa susunod na buwan kung makukuha natin to. Ang kanilang sigla ay nakakahawa. Tumingin si Maricel kay Mrs. Santiago. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Opo, ma'am. Kakayanin po namin. At nagsimula ang karera laban sa oras. Ang maliit na bakuran ni Maricel ay naging isang malaking pagawaan. Ang tunog ng mga habihan ay maririnig mula umaga hanggang sa kalaliman ng gabi.
Ang buong komunidad ay nakiisa. Ang mga lalaki ay tumulong sa pagkumpuni ng mga lumang habihan para mas marami silang magamit. Ang mga matatandang babae na hindi na kayang maghabi ay nagboluntaryong magluto ng pagkain para sa lahat. Ang mga bata ay naging taga-abot ng sinulid at tagabili ng kape. Ang diwa ng bayanihan ay bumalot sa kanilang munting barangay. Pero ang pagod ay hindi maiiwasan. May mga gabing halos gusto na nilang sumuko. Ang kanilang mga daliri ay namamanhid. Ang kanilang mga likod ay nangangalay. Isang gabi, malapit ng maghating gabi, halos lahat ay tahimik na at pagod na sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit ang mga habihan ay hindi tumitigil. Alam ni Maricel na kailangan nila ng lakas. Kahit siya mismo ay pagod na pagod na. Nagtimpla siya ng isang malaking termos ng kape at bumili ng isang supot ng mainit na pandesal mula sa panaderya na bukas pa. Isa-isa niyang pinuntahan ang bawat bahay kung saan may ilaw pa at may tunog pa ng habihan. Kumatok siya at sa pagod na mukha ng kanyang mga kasama, iniabot niya ang kape at tinapay. "Magpahinga muna kayo saglit," sabi niya. "Ang boses ay puno ng pag-aalaga. Kaya natin to, konti na lang." Ang simpleng gesture na yon ay nagbigay ng bagong lakas sa lahat. Hindi na lang siya ang kanilang guro. Siya na ang kanilang leader, ang kanilang inspirasyon. Sa Maynila, may ibang uri ng paghahabi ng katotohanan na nagaganap. Muling nagkita si Donato at ang private investigator sa isang lugar na malayo sa mata ng publiko. "Sir, ito na," sabi ng lalaki. Inilalapag ang isang luma at naninilaw na dokumento sa mesa. Isang kopya ng orihinal na kasulatan ng bentahan ng lupa ng mga De La Cruz. Nakuha ko mula sa isang retiradong empleyado ng Registry of Deeds. Tiningnan ni Donato ang dokumento. Ang pirma ng ama ni Maricel ay tila peke. Ang presyo ay katawa-tawa sa liit. At ang petsa, 1 linggo bago ito mamatay. Pero ang pinakaimportante, sabi ng investigador, itinuturo ang isang pangalan sa ilalim ng dokumento, ay ito, ang pangalan ng saksi. Binasa ni Donato ang pangalan, Nida V. Morales. Nida. Aling Nida? Ang kasambahay na tumulong kay Maricel. "Buhay pa ba siya?" tanong ni Donato. "Opo, sir," at handa raw siyang magsalita. Natatakot lang. Hinawakan ni Donato ang dokumento. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang sandata na kailangan niya para itama ang lahat. Bumalik ang eksena sa probinsya, 1 gabi na lang bago ang fiesta. Ang lahat ng tela para sa plaza ay natapos na at naipadala na. Ang mga produkto para sa kanilang booth ay nakahanda na rin. Ang pagod ng lahat ay sulit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pananabik para sa kinabukasan. Nagpaalam na ang lahat. Si Maricel na lang ang naiwan sa kanyang bahay. May isang huling piraso ng tela siyang tinatapos, isang maliit na balabal para sa kanyang sarili, isang regalo para sa kanyang tagumpay. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng kanyang habihan. Nakangiti siya habang naghahabi. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa likod ng bahay. Tumigil siya sa paghahabi. Nakiramdam. Baka pusa lang. Ngunit ang kaluskos ay nasundan ng isang malakas na tunog. Ang tunog ng isang bintanang pilit na binubuksan. Mabilis na tumayo si Maricel. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Bago pa man siya makasigaw, 2 lalaking nakaitim na bonete at maskara ang biglang pumasok mula sa pinto ng kusina. Napaurong siya sa takot. Hindi sila nagsalita. Ang kanilang mga mata ay malamig at walang awa. Tiningnan nila ang paligid. Hindi ang mga gamit niya ang tinitingnan. Hindi rin siya. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa isang bagay. Sa mga nakarolyong tela na nakahanda para sa fiesta. At sa habihan ng kanyang ina. Naintindihan ni Maricel, hindi sila magnanakaw. Mga maninira sila. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ni Maricel. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina
ay biglang naging isang bangungot. Napaurong siya hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang dalawang lalaki. Ang isa ay naglabas ng isang maliit na patalim. Hindi ito itinutok sa kanya. Sa halip, lumakad ito papalapit sa mga nakarolyong tela. "Huwag!" sigaw ni Maricel. "Pakiusap! Huwag yan!" Ang bawat rolyo ng tela ay hindi lang sinulid. Iyon ay puyat, pagod at pangarap ng buong komunidad. Iyon ang kanilang pag-asa. Binaliwala ng lalaki ang kanyang pakiusap. Itinaas nito ang patalim. Sa isang iglap, ang takot ni Maricel ay napalitan ng isang desperadong katapangan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, pero tumakbo siya. Hindi palayo, kundi papalapit sa mga tela. Ginamit niya ang kanyang katawan para takpan ang mga ito. Niyakap ang mga rolyo na parang mga anak na pinoprotektahan mula sa panganib. "Subukan niyong sirain, pero dadaan muna kayo sa akin." Sigaw niya, ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat ang lalaki sa kanyang ginawa. Nagkatinginan sila ng kasama niya. Ang utos sa kanila ay sirain ang mga gamit, hindi manakit ng tao, lalo na ng isang buntis. "Umalis ka dyan, miss," sabi ng isa. Ang boses ay magaspang. "Hindi!" giit ni Maricel. Sa gitna ng tensyon, napansin ng isa sa mga lalaki ang habian ng kanyang ina. "Kung ayaw mong masira yan, sirain na lang natin ito." Lumakad ang lalaki patungo sa habihan. Itinaas nito ang isang matigas na piraso ng bakal na dala. Ang puso ni Maricel ay tila hihinto. Ang habihan, ang huling alaala ng kanyang ina. Sa desperasyon, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng takot at pagkawala. Isang sigaw na bumutas sa katahimikan ng gabi. "Tulong! Tulong!" Narinig ng mga kapitbahay ang kanyang sigaw. Nagbukasan ang mga ilaw sa mga katabing bahay. May mga sumigaw pabalik. "Anong nangyayari dyan?" Nataranta ang dalawang lalaki. Kailangan na nilang umalis. Nagalit ang isa sa kanila kay Maricel. "Kasalanan mo to!" Itinulak niya si Maricel ng malakas. Nawalan ng balanse si Maricel. Natumba siya pasadsad sa sahig. Ang kanyang tiyan ay bahagyang tumama. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Nang akmang susugurin pa siya ng lalaki, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa loob ng bahay. Isang sasakyan ang huminto nang mabilis sa tapat. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang anino. Isang lalaking gumagalaw ng mabilis. Bago pa man makakilos ang dalawang goons, pumasok ang lalaki sa bahay. Si Donato. Ang mukha niya ay hindi na blanko. Puno ito ng galit. Isang galit na hindi pa nakikita ni Maricel kailanman. "Layuan niyo siya," sabi ni Donato. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nagulat ang dalawang lalaki, pero mas marami sila. Naging kampante. "Sino ka ba para utusan kami?" Sumugod ang isa kay Donato. Mabilis na umilag si Donato at sinuntok ito ng malakas sa muka. Bumagsak ang lalaki, walang malay. Ang natirang goon ay natakot. Naglabas ito ng patalim at sinugod si Donato. Sa gitna ng gulo, habang sinusubukan ni Donato na protektahan si Maricel na nasa sahig, isang mabilis na saksak ang tumama sa kanyang braso. Napadaing si Donato sa sakit, ngunit hindi niya binitawan ang lalaki. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para ibalibag ito palabas ng pinto, kung saan dumarating na ang mga tanod ng barangay. Nang matapos ang lahat, nang mahuli na ang mga goons, ang katahimikan na bumalot sa bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa gulo kanina. Nakatayo si Donato sa gitna ng silid. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang braso, bumabakat sa sahig. Si Maricel naman ay nakaupo pa rin sa sahig, nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagkabigla. Dahan-dahang lumapit si Donato sa kanya. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Maricel.
pag-aalala, isang dalisay, at hindi mapagkunwaring pag-aalala. Lumuhod siya sa harap niya, pinantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay bumaba sa tiyan ni Maricel, pagkatapos ay bumalik sa mukha nito. Ayos ka lang ba? Ang baby. Nasaktan ka ba? Hindi makasagot si Maricel. Ang kanyang isip ay isang ipo-ipo ng mga tanong. Paano? Paano siya napunta dito? Paano niya nalaman? Donato? Iyon lang ang pangalang lumabas sa kanyang mga labi, halos isang bulong. Dahan-dahang inangat ni Donato ang kanyang kamay na para bang nag-aalangan. Ngunit sa halip na hawakan siya, itinuro nito ang kanyang braso kung saan umaagos ang dugo. Ang lakas niya ay unti-unting nawawala. Nang makita ni Maricel ang dami ng dugo, doon lang siya natauhan. Ang braso mo, dumudugo. Hindi, hindi ito mahalaga, sabi ni Donato. Ang kanyang paghinga ay nagsisimulang maging mabigat. Ang mga tanod at si Lola Caring ay pumasok na sa loob ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat nang makita si Donato. Tinitigan ni Donato si Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng sakit, may isang bagay siyang kailangang sabihin. Patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay ibinulong niya na ng may buong bigat at pagsisisi. At pagkatapos noon, ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang kanyang katawan ay bumagsak. Nawalan siya ng malay sa sahig, sa tabi mismo ni Maricel. Donato! Napalingon si Maricel. Kaagad siyang nilapitan ni Lola Caring at ng mga tanod. Mabilis nilang inalalayan si Donato. Ang buong gabi ay tila isang malabong panaginip. Ang pagdating ng mga pulis, ang pag-akyat sa ambulansya, at ang biyahe patungo sa ospital. Nakatayo si Maricel sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa halo-halong emosyon. Galit, pagkalito, at isang kakaibang pag-aalala para sa lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking minsang nagkanulo sa kanya, pero ngayon ay duguan at walang malay dahil sa kanya. Maricel, ayos ka lang ba? Tanong ni Lola Caring. Hinahaplos ang kanyang likod. Ang tiyan mo, nasaktan ka ba? Umiling si Maricel. Hindi po. Pero si Donato? Ilang oras ang lumipas. Ang surgeon ay lumabas. Ang muka ay pagod. He'll be fine. Mababaw lang ang saksak. He just lost a lot of blood and was exhausted. Kailangan lang niya ng pahinga. Pagkatapos ng ilang formalities, pinayagan si Maricel na makita si Donato. Nakahiga ito sa isang pribadong kwarto. Maputla, may benda ang braso. Tahimik itong natutulog, tila malalim ang kanyang pagod. Umupo si Maricel sa tabi ng kanyang kama. Tinitigan niya ang mukha ng asawa. Ang lalaking ito, napakaraming tanong ang nakapalibot sa kanya. Bakit siya pumunta? Paano niya nalaman? At ang mga salitang iyon, patawarin mo ako. Maya-maya, gumalaw si Donato. Dahan-dahan itong iminulat ang kanyang mga mata. Nakatingin siya kay Maricel. Maricel! Mahina nitong tawag. Bakit ka pumunta? Hindi niya napigilang itanong. Napabuntong hininga si Donato. Nalaman ko lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa private investigator, sa mga financial records ni Doña Eleanor, at sa lumang kasulatan na nagpapatunay na binili ng kanyang ina ang lupa ng mga De La Cruz sa isang napakababang halaga mula sa isang doktor. Ilang araw bago pumanaw ang ama ni Maricel. Ang tatay mo, hindi atake sa puso ang dahilan. May iniinom siyang gamot para sa puso. Binayaran siya ng nanay ko para ipagbili ang lupa at pagkatapos, binalaan siyang huwag magsalita. Natakot siya kaya hindi niya masabi sa'yo. Hanggang sa nagkolapsa siya sa stress at inatake sa puso. Ang bawat salita ni Donato ay parang matutulis na karayom na tumutusok sa puso ni Maricel. Ang kanyang ama, hindi lang basta namatay,
Pinatay. Pinatay ng mga Salazar. Pinatay ng kasakiman ng kanyang biyenan. At si Donato, alam niya pala. Alam mo, tanong ni Maricel, ang boses ay puno ng galit. Alam mo ang lahat ng ito? At hinayaan mo lang kaming magdusa? Hinayaan mo akong maniwala sa kasinungalingan? Yumuko si Donato. Natakot ako. Gumamit si Mama ng utang na loob. Ang sabi niya, kung lalabanan ko siya, sisirain niya ang lahat ng aming pinaghirapan. Nabulag ako sa takot, Maricel. Nabulag ako sa obligasyon. Inangat niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pero nang malaman kong plano niyang kunin ang anak natin at narinig ko kung paano niya sinubukang sirain ang mga pangarap mo, doon ako nagising. Hindi ko na kaya, Maricel. Kailangan kong itama ang lahat. Iniabot ni Donato ang isang brown envelope kay Maricel. Nandyan ang lahat ng ebidensya, ang kasulatan, ang bank statement, at ang testimonya ni Aling Nida. Siya ang saksi sa pagpirma ng tatay mo. Matagal na siyang takot magsalita, pero nang malaman niyang magkakaproblema ka na naman, sinabi niya na ang lahat sa investigador ko. Kinuha ni Maricel ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng katotohanan ay narito. Ang katotohanang sumira sa kanyang buhay. Tiningnan niya si Donato. Ang lalaking ito ay hindi ang halimaw na nakita niya. Isa siyang biktima rin. Biktima ng kanyang sariling ina. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay napakalalim pa rin. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin ka, sabi ni Maricel. At iyon ay ang pinakatapat na salita na lumabas sa kanyang mga labi. Pero salamat sa pagliligtas sa akin at sa anak natin. Habang tulog muli si Donato, si Maricel ang nagpunas ng kanyang noo gamit ang malamig na bimpo. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng galit, nakita niya sa mahinang lalaking ito ang anino ng taong minsan niyang minahal. Ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso ay nakaramdam ng awa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang bumukas ang pinto. Nakatayo si Doña Eleanor Salazar. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 malaking bodyguard. Mang-agaw! Sigaw ni Doña Eleanor. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Bago pa man makakilos si Maricel, sumugod ang matanda. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maricel. Ang tunog ay malakas at nakakabingi. Nilason mo ang isip ng anak ko. Naramdaman ni Maricel ang hapdi sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagdulot ng mas matinding kirot, kundi ang kahihiyan. Sa gitna ng ospital, sa harap ng mga gwardya ni Doña Eleanor, muli siyang naging biktima. Mama, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Donato na nagising sa gulo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng kirot sa kanyang braso. Wala kang pakialam, Donato. Nilason ng ahas na yan ang utak mo. Balak pa sanang sampalin ni Doña Eleanor si Maricel muli. Ngunit hinarangan na ito ng isang nurse na mabilis na dumating dahil sa ingay. Mrs. Salazar, please, hindi po kayo pwedeng gumawa ng gulo dito. Hayaan mo ako, giit ng matanda. Ang babaeng yan ang sumira sa pamilya namin. Sa gitna ng kaguluhan, pinigilan ni Maricel ang sarili na lumaban. Pinisil niya ang sobrang hawak niya. Ang lahat ng katotohanan ay narito. Ang lahat ng kasinungalingan ni Doña Eleanor. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit para manalo. Hindi ko po kayo sinisira, Doña Eleanor. Sabi ni Maricel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang sarili ninyo po ang sumisira sa inyo. Tiningnan niya ang natutulog na anak sa kanyang sinapupunan. Para sa iyo, anak, hindi ako magpapatalo. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos ng mahabang diskusyon sa ospital, umalis si Doña Eleanor, ngunit may banta sa kanyang mga mata. Siniguro ni Maricel na may mga pulis na magbabantay sa kwarto ni Donato para sa kanyang kaligtasan.
Kinabukasan, araw na ng fiesta. Ang pisngi ni Maricel ay may bakas pa rin ng sampal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya magtatago, hindi siya uurong. Kung gusto ni Doña Eleanor ng laban, bibigyan niya ito sa publiko. Kasama ang mga babae mula sa kanilang kooperatiba at si Lola Caring, nagtungo sila sa plaza ng bayan. Ang plaza ay puno na ng tao. May mga banda, mga booth ng pagkain at iba't ibang dekorasyon. Ang kanilang booth ay nasa isang sulok. Simpleng-simple, ngunit puno ng buhay. Inilagay nila ang lahat ng kanilang mga gawa. Ang mga telang pinaghirapan nilang habiin, mga balabal, table runner, punda ng unan, at iba't ibang dekorasyon. Sa pinakaharap ng kanilang exhibit, inilagay ni Maricel ang luma at punit-punit na piraso ng inabel ng kanyang ina sa tabi ng pinakabago at pinakamagandang tela na ginawa ng kanilang kooperatiba. Ito ang simbolo ng kanilang paglalakbay. Mula sa nakaraan, patungo sa hinaharap. Maraming tao ang humanga sa kanilang mga produkto. Hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang kwento ng isang komunidad na bumangon mula sa wala. Pinagsama-sama ng sining at pag-asa. Ang usap-usapan tungkol sa kanilang pagpupunyagi at lalo na ang tungkol sa eskandalo sa ospital ay mabilis na kumalat. Nagkaroon sila ng maraming bumibili. Ang mga benta ay umabot sa hindi nila inaasahan. Ang mga babae ay tuwang-tuwa. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa pagod, ngunit puno ng kagalakan. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Maricel ang isang bagay. Wala si Doña Eleanor at wala rin ang mga Salazar. Ang pamilyang dapat sana ay nasa sentro ng fiesta ay wala. Ang kanilang pagkawala ay mas malakas pa kaysa sa anumang presensya. Iyon ang simula ng hiya, ang simula ng kanilang pagbagsak. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Nang malapit nang matapos ang fiesta, habang nag-aayos na sila ng kanilang mga paninda, biglang nagkaroon ng ingay sa kabilang dako ng plaza. May mga sumisigaw, may mga sirenang umaalingaw-ngaw. Unti-unting lumapit ang mga tao, nagtataka. At doon, nakita ni Maricel, may mga pulis na dumating. Kasama nila si Donato, na may benda pa rin sa braso, ngunit nakatayo na at matatag ang mga mata. Ngunit hindi sila papunta sa kanilang booth. Hindi sila doon para kay Maricel. Ang direksyon na tinatahak nila ay papunta sa bahay ng mga Salazar na matatanaw mula sa plaza. At sa kamay ng isa sa mga pulis, may hawak itong isang dilaw na papel, isang arrest warrant. Para kanino? Ang plaza ay biglang natahimik. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga sirenang umaalingaw-ngaw ay tila humihinto sa ere. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa direksyon ng mansyon ng mga Salazar. Ang arrest warrant. Para kanino? Ang puso ni Maricel ay kumabog ng malakas. Alam na niya, naramdaman na niya. Tumingin siya kay Donato. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Alam niyang ito ang mangyayari. Ito ang pinili niya. Ang mga pulis, kasama si Donato, ay tuluyang nakarating sa mansyon. Nagkumpulan ng mga tao sa labas ng gate, sumisilip, nagtataka. Maririnig ang sigaw ni Doña Eleanor mula sa loob ng mansyon. Lumipas ang ilang minuto, tila habang buhay para kay Maricel. At pagkatapos, lumabas ang mga pulis. Kasama nila si Doña Eleanor Salazar, ang dating reyna na laging may tikas at taas noo, ngayon ay nakasampa ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at kahihiyan. Sinusubukan pa rin niyang lumaban, ngunit hindi siya makakapalag sa mga pulis. "Walang hiya ka, Donato!" Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit. "Anak ka ng demonyo, sarili mong ina, ipapakulong mo?" Hindi sumagot si Donato. Tiningnan lang niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, hindi ng tuwa.
Ang mga tao sa plaza ay nagulat. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Si Donato Salazar, ang nag-iisang anak ng pinakamakapangyarihang babae sa kanilang bayan, ang nagdemanda sa sarili niyang ina. Ang hiya, iyon ang pinakamatinding kabayaran, ang pagbagsak ng Donya sa harap ng publiko. Ang pagkasira ng pangalan ng mga Salazar, hindi dahil sa kalaban, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman. Nang dumaan ang police car sa tapat ng kanilang booth, nagkatinginan si Maricel at Doña Eleanor. Sa mata ni Maricel, walang pag-triumph, walang tuwa sa paghihiganti. Mayroong lamang isang malalim na pag-unawa. Ang tunay na kulungan ni Doña Eleanor ay hindi ang kulungan ng batas, kundi ang galit sa sarili nitong puso. Ang pagmamahal sa kapangyarihan at pera ang nagpabagsak sa kanya. Umalis ang police car, dala ang dating reyna na ngayon ay isang bilanggo. Naiwan ang katahimikan sa plaza. Ang mga tao ay unti-unting nagsisimulang magbulungan, nagkukwentuhan, nagtataka. Lumapit si Donato kay Maricel. Ang kanyang braso ay may benda pa rin. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Hindi na ito ang mga matang puno ng takot. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi na kailangan. Ang kanyang mga aksyon ang nagsalita. Hindi ako aalis sa bayan na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Hindi na ako babalik sa Maynila, pero hindi rin ako lalapit sa'yo hanggat hindi mo sinasabi. Tumingin siya sa mga mata ni Maricel. Ang kanyang tingin ay matapat. Mag-aantay ako kahit gaano katagal. Isang pangako. Hindi isang pangako ng pag-ibig, kundi isang pangako ng paggalang. Paggalang sa desisyon ni Maricel. Paggalang sa oras na kailangan niya para maghilom. Nakatayo si Maricel, hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang lahat ay tapos na. Ang lahat ng pagdurusa. Nagkaroon ng hustisya, ngunit ang puso niya ay pagod. Ano na ang mangyayari ngayon? Lumipas ang mga buwan. Ang town fiesta ay matagal nang tapos, ngunit ang kwento ng pagbagsak ng Donya at ang pagbangon ni Maricel ay patuloy na ikinukwento sa buong probinsya. Ang mga Salazar ay nawalan ng lahat. Ang kanilang lupain, ang kanilang yaman, at ang pinakamahalaga, ang kanilang dangal, ang hiya, ang pinakamatinding hatol. Samantala, ang hinabi ni Maricel ay lumago. Ang maliit na kooperatiba na nagsimula sa bakuran niya ay lumipat sa isang mas malaking espasyo, ang dating bodega na binili na ngayon ni Maricel mula sa mga Salazar gamit ang pera, mula sa mga benta at tulong mula sa munisipyo. Marami ng mga babae ang nagtatrabaho, ang bawat isa ay may sariling habihan, at ang bawat tela ay puno ng kwento. Isang araw, ipinanganak ni Maricel ang kanyang sanggol. Isang malusog at magandang babae na pinangalanan niyang Laya, simbolo ng kalayaan na kanyang ipinaglaban, si Donato. Tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi na siya bumalik sa Maynila. Nagsimula siyang mamuhay ng simple. Bumili siya ng isang maliit na bukid sa labas ng bayan at doon nagtrabaho. Palagi niyang tinitingnan si Maricel at Laya mula sa malayo. Sa tuwing nakikita niya si Maricel na naglalakad sa plaza o si Laya na karga-karga ng kanyang ina, may isang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding paggalang at pag-asa. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nangungulit. Hinihintay niya ang senyales. Hinihintay niya ang kapatawaran. Isang hapon, habang naglalakad si Maricel pauwi mula sa bodega, nakita niya si Donato sa bukid, nag-iisa, nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Napansin din niya na may mga bata mula sa barangay na lumapit dito. Nagsimulang maglaro si Donato sa kanila, nagtataguan, nagkukulitan. At pagkatapos, narinig ni Maricel ang tawa. Isang tunay at malakas na tawa mula kay Donato. Isang tawa na hindi niya narinig sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bahagi ni Donato
na matagal nang nawala. Ang lalaking simple, mabait, at puno ng buhay bago pa man siya mabulag ng kapangyarihan ng kanyang ina. Naramdaman ni Maricel ang paglambot ng kanyang puso. Hindi pa rin niya alam kung kaya niyang patawarin ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang pagbabago. Nakikita niya ang pagsisisi. Isang gabi, habang buhat niya si Laya, tiningnan niya ang kanyang anak. Ang maliliit na daliri nito ay hinawakan ng kanyang ilong. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal. Para sa anak niya, kailangan niyang maging buo. Inabot niya ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang sarili. "Hello?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Donato," sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado. "May kailangan akong ipaabot sa'yo." Kinabukasan, habang pauwi si Donato mula sa kanyang bukid, isang basket ang nakita niya sa may pintuan ng kanyang maliit na bahay. Sa loob nito ay isang maliit na kumot na gawa sa inabel, isang maganda at makulay na tela na perpektong nakahabi. At sa ibabaw nito, isang sulat. Kinuha ni Donato ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Ang sulat ay maikli. Isang imbitasyon. Isang imbitasyon para sa binyag ng kanilang anak, si Laya.